Hello mga ka-amor! Kumusta po tayong lahat mga kabayan kong plantito at plantita? My name is Amor from Kabayan Amor Plants and Others. Thank you so much sa mga nag-subscribe ng ating channel at sa mga patuloy pa rin nanonood ng aking latest and previous videos. Maraming salamat. Shoutout din po sa ating mga followers sa aking Facebook page, Kabayan Amor Plants and Others. Hi po sa ating lahat and Merry Christmas in advance. So for today's vlog mga kabayan ay i-share ko lang po sa inyo kung ano yung mga tips or ano yung mga gagawin natin na para maging always looking fresh and healthy yung ating mga naka-indoor plants. So mayroon akong 5 na ginagawa ko palagi sa aking mga indoor plants. So which is yung isi-share ko po sa inyo for today's vlog. At yan po ay sa aking pagbabalik. So just keep on watching! So na mga kabayan, yung nakikita nyo po sa aking harapan ay isa sa ating varieties ng ating Calathea, which is siya yung ating Calathea Gray Star. So siya po yung ating Calathea na Gray Star. And then mayroon tayo ditong ito yung ating Fiddle Leaf Lobe. And then yung ating isa sa ating Madam Daysmith or Dwarf Umbrella Plant. And mayroon pa akong mga naka-indoor dito ng mga ibang plants na sa aking paligid. So this time, ay isi-share ko po sa inyo yung, I think, 5 lagi kong ginagawa sa aking mga indoor plants kung paano sila magiging healthy mga kabayan. So ito yung isasample ko sa inyo yung ating Gray Star. So una ay gusto ko siyang alisin sa basket. But natatakot ako baka kasi mayroong frog. Kasi nung isang gabi kasi ay gumagalaw po ito. So nag-iisip ako na mayroon siyang frog. But itatry natin siyang alisin sa basket mga kabayan para makita nyo po yung kabuuan ng ating Gray Star. And then makikita nyo rin po na yung aking Gray Star ay yung pot po niya mga kabayan ay ito pa talaga yung original pot. Mula nung nabili ko siya, so which is hindi ko siya niripat. So, pinasok ko lang siya sa basket to give more attraction. Ganyan po siya. And then, naka-indoor po siya. So, itatry natin siyang alisin dito sa basket mga kabayan para maging malinaw at ano po yung ating pag-explain doon sa 5 paraan or 5 tips kung paano natin ma-maintain na healthy and always looking fresh yung ating mga naka-indoor plants. So, try natin alisin mga kabayan. Hopefully walang kinakabahan ako. Hopefully walang tatalon. Walang tatalon dyan. So, there you go. Kasi nilagyan ko siya ng saucer. Kasi nga basket siya. So, ayan. Yeah, ilalabas ko din. Kasi pag hindi ko siya lalagyan ng saucer mga kabayan, tapos hindi siya masyadong na-drain, once na dinidiligan ko, ang mangyayari ay tatagos po yung water dito sa ating carpet, sa ating floor. So, ayan, wala akong frog na nakikita sa basket mga kabayan. So, chichik ko muna po dito kung wala bang siyang frog. So, ayan po yung looks niya. So, walang frog. So, mga kabayan, mayroon po akong 5 tips or lagi kong ginagawa sa aking mga naka-indoor plants. So, yung una ay para mabalik natin yung healthy look and then looking fresh po sila palagi kahit nasa loob po sila ng bahay. Ang pinakauna natin gagawin dyan mga kabayan ay kung nakikita nyo po dito ay mayroon siyang mga dried leaves. If ever may makikita kayong mga dried leaves ay dapat nyo pong alisin at tatanggalin yan. So, like this one mga kabayan, mayroon tayong mga leaves. Ayan. Itatry natin siyang alisin mga kabayan. So, huhugutin natin. If ever hindi po natin kayang hugutin, ay gagamitan po natin ng scissors, malinis na scissors, or yung pang kahit anong mga pwede nyong gamitin na pwede nyong madukot yung mga dried leaves na nandito sa ilalim ng ating mga naka-indoor plants. Or dito talaga sila sa gitna mga kabayan. So, check natin. So, yan po ang
isang paraan na lagi kong ginagawa sa aking mga halaman. So, bakit tatanggalin natin siya ng dried leaves mga kabayan? So, ang purpose ko niyan ay para po mabigyan natin ng space yung mga bagong sisibol dyan. As nakikita nyo dyan mga kabayan, may mga bago po yung pasibol. And then, original. Part pa rin ito mula nung nabili ko, I think 5 months ago. So, yun po ang number 1, tanggalin, alisin yung mga dried leaves or mga dried na stem na dito sa gitna. So, yan po ang number 1. So, second ay yung mga dahon na ganito. Yan, may mga nakikita tayong mga dahon na ganito. So, ang cost po nito mga kabayan ay natatamaan po ito ng sikat ng araw, which is yung ating mga kalatiya ay ayaw nila ng mga direct sun talaga. So, in this case kasi, I think 1 week pa siya dito or 2 weeks pa siya dito sa loob. So, dati ito doon sa labas, doon sa malapit sa Elipan. So, may times talaga doon na yung sikat ng araw o direct talaga ay nakakatama sa kanila. So, ito pa po yung mga effect doon nung nasa labas pa siya. So, yan ang number 2. So, hindi naman talaga need na alisin natin sila or gugupitin mga kabayan. So, may paraan po yan. So, gagamitan natin siya ng scissor, which is pwede nating alisin yung kanyang dry part ng ating dahon. So, pwede natin siyang iti-trim. Maghahanap lang tayo ng area na pwede nating mas madali nating makita, or this one. So, this one mga kabayan. So, pwede natin siyang iti-trim since dito ay very healthy pa naman. And then yung dito lang talaga sa dulo, ayan o, yung nakikita natin na medyo dry dyan. Yan. So, ang gagawin natin dyan ay ikakat natin yan na yung form niya ay parang form din ng kanyang original na dahon. So, ikakat lang natin siya ng ganyan. Around and then, so, that one. So, there you go mga kabayan. So, hindi na po siya pangit tingnan. And then, ito po yung ating natanggal. Ayan. So, wala namang makakapagsabi. Kung gaganunin siya mga kabayan, wala pong makapagsabi na kinakat natin siya dyan kasi hindi naman siya mapapansin. But kapag yung ano po, yung pinagkatingan po natin ay mag-heal or magiging ma-okay na siya, ay normal lang po yan na magkakamark po yan siya ng brown dyan sa ginugupitan natin. But mas mabuti po yan kaysa iiwan natin siya ng ganito, or else na lahat ng dahon ay magiging ganito. So, okay lang po yan sa kanila. So, nasa sa inyo lang po. So, if ever po na may mga dahon tayo na sa tingin natin na parang hindi na kayang i-trim or i-magic, so like this one, pwede natin siyang aalisin mga kabayan. Dito talaga sa pinakadulo, try your best talaga na sa pinakadulo nyo po siya makakat yung pinakaganitong leaves. Ayan. So, parang hindi na kasi siya healthy, hindi na kaya natin siyang i-magic. So, aalisin na lang natin yan. So, and then, mayroon pang mga iba dyan. Then, yung mga maliliit lang, pwede natin siyang i-cut na ganyan around the leaves para magiging healthy po siya mga kabayan. Ayan. So, kasi yung area po na ito po yung nakaharap talaga doon sa may elephant, which is sa morning talaga nagkakaroon siya ng sun. Ayan. So, gaganon lang natin mga kabayan. So, nasa sa inyo po kung gusto nyong tanggalin lahat, pwede naman. But for me is, mas okay lang naman siyang ganyan tingnan kasi hindi naman po siya mahalata talaga. Then this one, ito yung nasagi ito. So, lagi siyang nasasagi before kasi nung may time na grabe yung hangin kaya nilipat ko sila sa ibang corner. So, pwede natin yan siyang alisin. Ganyan. So, diba? Walang makapag-ano talaga na ano siya mga kabayan. Yan. So, yung number 3 mga kabayan ay ito. Ito yung aking laging ginagawa and then na-vlog ko na before. So, ang gagawin natin dito ay kailangan nyo rin gawin at least once a month na lilinisin nyo po yung mga dahon ng inyong mga naka-indoor na plants. Like, lalo na yung ating pedolip. Para babalik po sa shiny yung kanilang dahon and then hindi po makaka-cover yung sa dahon kasi ng ating mga halaman mga kabayan, may tinatawag po yan na parang each dahon po ay meron po yan siyang window at a tiny window back to back po yan. So which is sila po yung kumbaga nagaano ng air na mag-produce doon sa kanilang body. So once po na hindi natin yan siya
aalisin or hindi natin siya lilinisin ay talagang parang mahina po yung hinga ng ating mga plants. So parang tao lang din yan mga kabayan. So kailangan natin siyang linisin. So dahan-dahan. And then the best materials po na gagamitin nyo na pamunas ay parang ganito. Parang hindi po siya basa, but ano lang, parang damp lang talaga yung dampi-dampi. Medyo ano lang siya, moist. And then pupunasan po natin yan siya, back to back, ganun. So tiyagaan nyo lang po mga kabayan. And then wag po masyadong harsh yung pagkaano nyo. But kung sanay na kayo na ginagawa nyo na ito every month, for me po is sanay na akong ginaganito sila once a month. So parang kontrolado ko na po kung ano yung force ng aking pagpupuna sa kanila mga kabayan. Ayan. So pupunasan po yan natin lahat-lahat. So ang purpose po ng pagpupunas din, isa din sa purpose ng pagpupunas mga kabayan ay maaalis natin yung mga tawag dito yung mga insects na nandito sa ating halaman. Kasi usually ang kalatia ay lapitin po siya ng mga mealybugs, mga spider mites. So yan din po ang purpose para at least maalis natin yung mga puti-puti na mga ano ng ating mga kalatia mga kabayan. So back to back po yung ating pagpupunas sa kanya. Ayan, so yan po ang number 3. So ang number 4 mga kabayan ay always nating ipo-prune or pruning or ikakat or yun nga ititrim or pruning yung ating mga naka-indoor plants. So kagaya ng ating here. So kagaya ng ating Madam D. Smith or yung ating dwarf umbrella. So kailangan natin yang ipo-prune. If ever na ayaw nyong mas humaba siya, pwede nyo siyang i-pruning here or i-cut para naman mag-ano siya, mas kakapal siya kasi most of the plants kasi ay hahaba. So kung ayaw mong humaba, but gusto mo lang siyang kumapal ng paganito, so ang gagawin nyo po ay ikakat nyo lang po yung dito. Then once natutubo yun ay bibigay yan ng maraming mga sanga, which is hindi na po yan siya haba pa ng haba. So yun po ang number 4 na tips ko para sa inyo para ma-maintain yung healthy looks and looking fresh ang ating mga naka-indoor na plants. Yan po ang number 4 mga kabayan, which is pruning. So number 5, ang for me, pinaka the best sa lahat ay at least kung once a month, pinupunasan natin itong ating mga naka-indoor plant. Lalo na ating pedal leaf fig. So favorite ko yan siyang punasan. And also yung aking mga philodendron, which is malalapa din ang dahon. So sila po yung favorite kong pupunasan. But advice ko lang po sa inyo mga kabayan ay hindi ko po nire-recommend na lalagyan nyo po ng pang-shine yung dahon ng inyong mga halaman kasi mayroon naman tayong mabibili na leaf shine or hindi lips, leaf shine or shiner. So may mga nabibili kayo na ganyan tapos i-spray nyo. So maganda naman sila tingnan, but for me ay hindi ko siya i-recommend kasi hindi po yan siya nagbibigay ng magagandang effect sa ating halaman. For example na lang, pag in-sprayhan nyo po na, kasi para siyang oil, pag in-sprayhan nyo po ay maganda siya tingnan, and then once na dadapo po yung dust mga kabayan ay parang magmamark po yan, and then mahirapan na po kayo siyang alisin. So advice lang na mas maganda kapag punas-punas lang po. So yung number 5, ang pinaka-last ay at least once a month din dadalhin nyo po siya sa shower or dadalhin nyo po sa labas, and then isa-shower nyo po siya mga kabayan. So mas maganda kapag umuulan, ilalabas nyo siya. As nakikita nyo naman minsan, nagla-live ako kapag umuulan, yung mga rubber plant ko, nilalabas ko sila para ma-cleanse po yung lahat ng leaves ng ating naka-indoor plants, and then para din maalis yung mga hindi natin nadadala sa punas na mga insects, mga mealybugs or mga spider mites. So mas maganda na i-shower natin sila once a month, and then para po maiwasan natin na mag-overwater po yung ating pots once na isa-shower natin sila. So pwede nyo siyang i-cover, pwede nyo kaberan po yung dito sa may soil, or pwede nyo pong ipatagilid, paganon, and then i-spray nyo po ng shower hose yung inyong mga dahon ng ating mga naka-indoor plants, kung ano yung plants na meron kayo. So hopefully mga kabayan, yan po ang aking ma-share sa inyo for now, yung 5 tips kung paano mapanatiling healthy and looking fresh
yung ating mga naka-indoor plants. Kaya see you on my next vlog. Stay safe, stay healthy. God bless and happy planting lang po sa ating lahat mga kabayan. Bye-bye!